Minsan, kailangan din natin kamustahin ang bawat isa, no? So, tignan na lang natin ang bawat isa. Tignan niyo po ang katabi niyo, kaliwas kanan. Tignan niyo lang po, no? Kayo nakikita kong lahat dito, no? Huwag po tayo magsasawa kung sila rin ang nakikita natin every Sunday or every Wednesday. Kasi po, spiritual family natin to. At sila rin ang mga kasama natin sa eternity. Kaya huwag natin itong pagsasawaan. Dapat nga, lagi tayong excited. Andun yung kagalakan. Na habang nakikita natin sila kahit araw-araw, ang isipin natin, lalo silang gumaganda, lalo silang bumubuti, at lalo silang pinagpapala ng Diyos. Diba? Huwag tayong magsasawa na nakikita natin ang bawat isa linggo-linggo kasi kapatid natin yan sa Panginoon. Diba? Kung yung mga ibang tao gusto natin makita, what more sa mga kapatid natin sa Panginoon. Bago po ibigay ang mensahe ng Panginoon sa atin, naalala lang natin kasi ang month ng January, the last week of January is the Bible month. Ito po, hindi lang natin ito masyadong in-emphasize o celebrate because last week we had this celebration sa ating 15th year anniversary, no? Dito sa iglesia. Kaya hindi natin ito masyadong natukoy. But anyway, anuhin natin, sino nakarinig na salita ni Eddie Villanueva na pinoward ko sa JC Group ng Amazing Grace, di ba? Nagsalita na si Eddie Villanueva kasi born again naman yun. Kapatid din natin sila sa Panginoon. Na ang ganda nga dahil sa mga nangyayari sa paligid, sa pamamahala ng ating pamahalaan, nagkakaroon ng mga sigalot, tungkol sa chacha, marami pang iba, no? Between Duterte and President Marcos. Mga salita na hindi ho kapanipaniwala na pwedeng mangyari sa ating bansa kung hindi sila magkakasundo, diba? Na pwedeng magkaroon ng sigalot ang ating bansa. Pero hindi yung kalooban ng Diyos, no, para sa ating bansa. Kaya si Eddie Villanueva, nagsalita na sila. Sinabi niya, kung walang salita ng Diyos at walang Diyos, talagang babaksak tayo. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapahayag ng lahat ng bagay. Ito yung ating sinasabing manual. No, sa buhay natin, pag nakabili tayo ng isang gamit o sasakyan, kailangan natin ng manual. Paano ka bumili ng washing machine? Paano mo pa-andarin ng washing machine kung wala kang manual? Lalo na kung bago yun o electric, diba? Kailangan kung ano yung pipindutin mo. Ganito yung kotse, hindi ka makakarating sa patutungahan mo kung walang guide ka. Diba po? Meron bang may kotse, basta na lang travel ng travel? Diba mawawala ka? Ano ang direction natin? Diba? Prayer. Diba? Prayer at ang salita ng Diyos. Diba? Mayroon iba nakakalimutan magdasal pag nagbiyahe. Ano nangyayari? Naliligaw. Nangyari yun, tumawa si Brian kasi naligaw sila. Pumunta silang Baguio, nakarating sila sa bundok, sa mga kulto. Paano naalala nila, hindi sila nalalaki. So yung direction, ang Diyos ang nagbibigay ng direction sa atin sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Panginoon. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng guidance ng banal na Espiritu na kasama natin ngayon. Kasi noong unang panahon, ang Diyos Ama nagsasalita, sumunod ang Diyos Anak ng panahon ni Jesus Christ, at ngayon, ang banal na Espiritu. Iisa lang naman sila. Lahat sila ay Diyos. Diba? The Holy Trinity. Kaya, inano lang natin ang kahalaga ng Bible, hindi po aksidente na bakit diniklara ang Article 11163 na National Bible Day. Dito, aksidente. Ito'y inaysa ng Panginoon upang maitaas ang salita ng Diyos, upang pagpalain ang ating bayan. Kung walang salita ng Diyos, walang mangyayari sa atin. Kaya ang salita ng Diyos napakahalaga. Ang salita ng Diyos ay totoo. It is the written word of God.
Diba? Sabi sa John 1:1, sino ang salita ng Diyos? John 1, meron ba? Meron ba nag-operate? John 1? Tingnan natin, no? Para maunawaan natin ang John 1. John 1:1. John 1, diretso, para maunawaan natin maigi. Sino ang salita ng Diyos? Sabi dito, in the beginning was the Word. Sa nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng salita. And the Word was with God. Ang salita ay kasama na ng Diyos. Sipin mo yung salita kasama na ng Diyos. Sino kaya siya, no? Nakasama ng Diyos? Mga anghel ba? Diba? Mga tao ba? And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Diretso, kapatid. He was with God in the beginning. Kasama na ng Diyos ang salita mula sa simulat sa pool. And then, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sa pamamagitan ng salita, ang lahat ng nilalang, ang langit at ang lupa, ikaw at ako, tayong lahat, ay ginawa sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ha? Sino kaya yun? In Him was life, and the life was the life of mankind. Sa Kanya ang buhay. And as an sunod, in Him was life, and the life, in Him was life, and the life was the light of all mankind. Alalahanin po natin in the beginning sa Genesis, lahat ay dark, walang ilaw. No? Pero dumating ang ilaw. Kaya dito sinabi rin, in Him was life, and life was the light of the world. Sinabi ng Panginoon, there shall be light, diba? Kaya nga, yung ilaw dumating sa kadiliman. Sa John 1:1 at Genesis, ay halos nagkakaugmayan. Kaya ang Bible talaga precise, true, exact, inerrant. Pag sinabing inerrant, sabihin niyo inerrant. Infallible, walang pagkakamali. Bakit? This God's written word. It is God's breath, inspired by God. Ginamit ng Panginoon ang mga propeta noong unang araw. Sila Moses, sila Jonah, lahat ng mga propeta para maisulat ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng salita lang, kailangan may ebidensya Ginawa yung salita ng Diyos hanggang ngayon. Ito ay from generation to generation. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Excuse me, asan po si Pastor? Ang salita ng Diyos ay buhay, diba? Living. Diba? Talagang buhay siya. Hindi lang siya gamit. Ito'y buhay. Kaya mga kapatid, sino may Bible sa bahay? Taas ang kamay. Totoo, may Bible. Kasi meron mga bahay na may Bible pero naaalikabot lang ang Bible. Diba? No, minsan nga, pag nagpa-Bible study tayo, hanapan natin ng Bible, walang Bible sa loob ng tahanan. Meron man, hanapin pa. Paglabas, puro alikabok, pupunasan pa natin, di ba? Hindi po. Mahalaga po ang Bible sa atin. Yun ho ang manual natin. Yun ang bibigay na information, instruction, divine revelation na nanggagaling sa Diyos. Correct ho yan. Wala akong pagkakamali. Inanonize po yan. At kung may idinagdag man dyan, hindi dumaan sa canonization, sa canonization. Pero lahat siya inaprubahan ng Diyos. Even Jesus Christ certified the Word of God. Bakit ho sinabing sinertified ng Panginoon Kristo ang banal na salita ng Diyos? Dahil maraming sinabi ang Panginoon na nag-refer sa Old Testament. Ito, sabihin natin, ano-ano ba yung mga sinabi ng Panginoon na nag-refer sa Old Testament? Nabanggit niya ang tungkol kay Noah. Nabanggit niya ang tungkol kay Lot's wife. Diba? Tungkol kay Abel. Tungkol kay Cain. Lahat yan.
talagang ibig sabihin, alam ng Diyos. Alam ni Jesus Christ ang mga salita ng Diyos. No? From New Testament, nire-refer ni Jesus Christ sa Old Testament. Kaya nga magkugulat ka mga kapatid. Ang salita ng Diyos, tingnan nyo, no? Hindi basta-basta salita ng Diyos. Yan. Kasi, ang author niyan is, more than 40. Diba, Jansel? More than 40 authors. Diba? Pero, sinulat ng 1,500 years ago, no? Na ito, na sinulat ng different time, different people in different places, hindi mo magkakasama. No? Yung tao, mga inano ng Panginoon, hinirang ng mga panahon, nagsulat ng salita ng Diyos, ay galing sa iba-ibang lugar. Sa iba-ibang nation, languages, pero nagkaroon ho ng pag-uugnay. Nung kinanulay siya. Na nagkaroon ng pagkakaisa. Nagkaroon ng ugnayan. Yung Old and New Testament, hindi po pwede na tayo'y mga Kristiyano ay Old Testament lang. Kasi maraming reliyon na ganyan Old Testament lang Meron ba kayo nalalaman na reliyon na Old Testament lang ang binabasa? Meron, di ba? Ay, hindi na natin i-mention. Hindi nila binubuksan at pinag-aaralan ang New Testament. Ang New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Kaya nga ay napakaganda. Kaya ang Bible, wag natin pong baliwalain. Kasi mahalaga ito sa buhay natin. It gives us life. It gives us direction. No? Para sa buhay natin. Habang nandito tayo sa journey natin dito sa earth, ang Bible ang siyang nagiging direction natin, ang buhay natin. Kasi kung hindi babaliwalain natin, paano mauwi ka sa kapahamakan? Diba? Kaya ang Bible is also a warning for all of us. Warning, para hindi na natin gawin ang mga ginawa ng mga Israelita ng unang panahon. Because they were rebellious, hard-headed people. Although they were chosen nation, pero rebelde sila. Kaya nga di nila tinanggap ang Panginoon Jesucristo. Kaya ang kaligtasan, even dapat sila ang mauuna, sila dapat ang gagamitin ng Diyos na ipahayag ito sa ibang bansa na bago ang Gentiles ang ginamit ng Diyos upang ipahayag ang salita ng Diyos sa ibang bansa. Ganun po yun, no? Kaya napakahalaga ng Biblia. Dapat po, pag-aralan natin, basahin, meditate the Word of God. Magkaroon kayo ng devotion, huwag nyo lang hayaan ang Bible na naka-stack sa bahay na inaaalikabukan, sinasakyan ng ipis at daga at langgam. Binigay yan sa atin ng Diyos dahil may layunin ng Diyos sa atin. At napakaganda ng pangako ng Diyos. Jonas 1:8. Jonas 1:8. Yeah, Jonas nga ba? Joshua 1:8 kata. Joshua 1:8. Sabi nito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you shall be prosperous and successful. Kaya yung mga nagme-meditate, nagde-devotion, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nasa kanila yung pangako niya. Tandaan nyo, kung hindi nyo pa natatanggap yan ngayon, pero darating yun. Kasi nakikita ka ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating iniisip at ginagawa. Alam niya bakit? Because He is omniscient. He knows everything. Ang lahat ay hayag sa kanyang harapan. Kaya nga tayo, kinumission tayo ng ating Panginoon. Ano yung commission sa atin? Go! Diba? Go and preach. Sa Matthew 28, 18, 19, 20, diba? Yun ang commission, ang great commission na ibinigay sa atin na ipahayag natin
ang mabuting balita. Kaya itong mga past week, wala tayong gagawin, kundi pag-aralan natin ang gospel. Diba? Dami dito, when Jesus came to them and said, all authority, lahat ng authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na lahat sa Panginoon Jesucristo. All authority and power. Kasi siya yung ating huling-huli, the ultimate judge of all. Tandaan po natin, mga kapatid, mayroong darating na day of reckoning, judgment day. Dapat sinusunod natin kung ano yung nakasulat. Pagharap mo sa Panginoon, alam niya yan. Huwag kang magsisikreto, ihayag mo lahat. Kailangan maging totoo ka sa harap ng Panginoon. Yun yung day of reckoning. Dahil alam niya kung anong ginawa mo mula nang makilala mo ang Panginoon sa Kristo. Wala ka bang ginawa? Wala ka bang siniran ng good news? O nagpasarap ka lang sa buhay? Dapat meron tayong ginagawa. Kaya yung ibang tao, nakikita natin kahit anong busy nila, they have time. They have time to come to the church to worship Him. They have come to the church to praise Him. They have come to the church to listen to His Word. Pasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang mabuting ginawa sa atin. And that is the part of the gospel. Mga kapatid, di pa ako nagsisimula, introduction pa lang yun kasi it's a Bible National Week. Although, lumakpas na, January yun, pero araw-araw naman dapat natin i-celebrate. Dapat natin basahin ang salita ng Diyos. No, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, it's between you and God. Sabi nila, hindi ako nakapag-aral, hindi ako nahindi. Mag-aral ka online kung gusto mo, dagdag yun ng kaalaman. Pero it's between you and God, and the Holy Spirit is the one who will really teach you. Because siya yung mag-reveal sa'yo. There is always a fresh revelation from the Lord. Ganyan. Huwag kang matatakot. Bakit? Ang sabi ng Diyos, kasama mo ako. Diba? Diba yung hal ng mga bata? Huwag kang maglulupay-pay, huwag kang matatakot. Merong pandarating na umaga dahil kasama mo ako. Pangako yun ng Diyos. Okay. Salamat sa maliit na intro na yun. Intro pala. Pero dadalian natin. No? Manalangin muna tayo. Hallelujah, Lord. We thank you. We give you praise. We honor you, Lord God. You deserve, O Lord God, and you are worthy to be praised, O Lord God. Na tanggapin mo galing sa iyong mga anak ang aming mga papuri sa aming mga awitan at sa lahat po ng aming gagawin, O Diyos, Ama. Maraming po salamat. Ikaw po ang binibigyan namin ng parangal, O Lord God, sapagkat ikaw lang po talaga ang deserving, O Lord God, na tumanggap ng parangal, ng papupuri at pagsamba galing sa iyong mga anak. Salamat po, samahan niyo po kami sa mga aralin na ito, Lord God, and open our spiritual eyes, O Lord God. Alisin niyo po ang talungkap ng palagi sa aming mga mata, sa aming puso, sa aming isipan upang patuloy naming maunawaan ang inihahayag sa aming araw na ito, Lord God. Lahat po ng papuling pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Tatalakayin natin ang mga gawa, chapter 10. The whole chapter. No? Kailangan natin gano'n Hindi yung kuha-kuha lang tayo. Kukuha din tayo, pero maganda yung alam natin yung context, yung mensahe ng Diyos sa chapter 10 of Acts. Diba? Acts chapter 10. Babasahin ko po ito, pero pwede natin kung makukuha natin. Acts chapter 10. Istorya to ng isang Roman military officer na si Cornelius. O sasabihin ko na sa inyo. Sa Caesarea sila na-assign. Kasi yung mga Roman na yan, military, dinala yan, in-assign sila sa Israel para kapayapaan. Kasi ang gulo-gulo nila mga Hudyo yung mga rebelde kasi yan, yung kanilang nais ang gusto nila mangyari. Although they are religious, they were chosen people of God, pero magulo sila.
So, dinala sila sa Roman Empire, under Roman Empire para magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi yun po yung naging kasagutan eh. Ang talagang kasagutan, walang iba kundi ang Messiah na matagal na nilang inaantay. No? Para magkaroon ng kapayapaan. Ito si Sergia Cesar. Si Cornelius, isang devout man. Pero marami sa atin ditong devoto. Diba? Yung mga devoto nga na nagpaparata, na taon-taon ginaganap nila yung mga parada nila, diba? Dahil devotion nila yun, nagpapanata sila taon-taon. Cornelius was also a devout man. He's prayerful man. Lagi siyang nananalangin. According to the Word of God. Basahin mo na lang sa bahay. Lagi siyang nananalangin. Hindi lang po yun. Umibisita rin siya sa synagogue. Sa mga tipunan ng mga Hudyo. Nakamusta sila at nakikinig din siya sa mga salita niya. Pero hindi siya nagpapakonvert. Si Cornelius at saka yung buong yung sambahayan ay talagang mga devoto. No? Prayerful, they worship God. They know God, they seeking God. Ginagawa nila yun because they are seeking God. Kaya ang nangyayari noong panahon na yun, ang mga Hudyo may malaking respeto kay Cornelius because of what he's doing. Kasi tumutulong din siya sa mahihirap. He's very wealthy, Cornelius. No? Marami siyang natutulungan na mahihirap. Meron ba dito tumutulong sa mga hirap? Yung mga sumasakay sa jeep na yan, nabibigyan pa natin ng mga coins yan. Yung mga punuti sa daanan, natutulungan pa natin kahit pa 5 piso, pambiling biscuit. Yung totoo lang po, minsan nga, wala akong pera. Diba, natatabi natin. Pero ba tayong pinakakain sa loob ng bahay natin, even unbelievers? Ganon si Cornelius. Tumutulong sa mahihirap. Kaya, gustong-gusto, nakikita ng Diyos yun. Kaya minsan nananalangin siya, 3 o'clock in the afternoon, kasi yun ang palalangin ng mga Hudyo. 3 o'clock in the afternoon. Sinasabayan niya yun. When he was praying, may nagpakita, may nakita siya. Isang maliwanag na tao, lalaki, na talagang natakot siya. Ayun pa nag-iisa sa bahay, nananalangin kayo, biglang may nagpakita. Anong tagagawin nyo? Takbo kayo, di ba? Matatakot ka, kala mo, multo, di ba? Gano'n na nangyari nga, natural yun. Nagulat siya. Pero hindi siya tumakbo. Kinausap siya. Tinawag ang pangalan niya. Sister Lani. Diba? Anong gagawin mo pag tinawag ka? Lani. Hindi ba sasagot ka? Ano po yun, Panginoon? Pero sinabi ni Cornelius, ano po yun, Panginoon? Yeah. Sinabi sa kanya, padala mo ang mga tao mo sa Joppa, sa town ni Pedro, at sabihin mo pumunta rito sa tahanan mo. Tandaan po natin, bakit ginawa ng Diyos yun? Tandaan natin, ang God is a way maker. Talagang gumagawa siya ng kaparaanan sa mga taong nakikita niya mabubuti. Gumagawa ng mabuti. Although, hindi sila saved. Hindi sila. Nagpipray sila. Nagdidiboto sila. Ginagawa nila yung mga ginagawa ng mga taong devoted. Pero hindi mo sila ligtas. Yun ang masakit. Hiwalay sila sa Diyos. Although, nalulugod ang Diyos sa ginagawa niya. Sa ginagawa niyang pagtulong sa mga taong mahihirap. Sa ginagawa niyang nananalangin siya, hinahanap niya ang Diyos. No? Pero bakit ginawa ng paraan ng Diyos? Para siya ay magising sa katotohanan. Tinatawag si Pedro, pinapunta sa bahay niya upang marinig niya ang salita ng Diyos, ang good news, at ang katotohanan, ang way ng kaligtasan. Tandaan po natin, ang daming mayaman, ang daming religyoso, diba? Ang daming tumutulong. May mga position, nakikita sa lahat eh. May
position siya, may achievement siya. He's wealthy. He's praying. He's devotion. He's worshiping. Pero hindi pa pala siya ligtas. Bakit? Hindi niya alam ang katotohanan na wala ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Although naniniwala siya. Kaya pinapunta doon si Pedro. At the same time, si Pedro, nabukasan, ay nananalangin din. 3 o'clock. Diba? Tingnan mo, paano kumikilos ang Diyos, diba? May trance na nangyari kay Pedro while he was praying. Nakakita siya ng vision. Alam mo yung vision niya? Laglag na kumot. Ang kumot na yun, may sari-saring hayop. Mga hayop na gumagapang, hayop na lumilipad, hayop na lumalakad, sari-saring hayop. Alam natin ang mga Hudyo, hindi basta-basta kumakain ng hayop, basta ordinaryong hayop. May mga, kautusan na bawal kainin. Sa Leviticus yan, no? Na bawal kainin a certain food. Sabihin natin, baboy, diba si Jasper, no? Ayan si Jasper. Parang umiiwas sa baboy because of the Old Testament laws, no? Pero yung sinabi ng Diyos kay Pedro, nagulat siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, sabi niya, lumapit ka, kumuha ka ng hayop, patayin mo, kainin mo. Sinabi ng Panginoon sa kanya. Anong sabi ni Pedro? Ay, hindi mo, Panginoon. Hanapin mo dyan, Panginoon. Hindi mo, Panginoon. Ayoko mo. Hindi mo na kami basta-basta kumakain ng hayop dahil bawal ho yan, forbidden animals. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, 3 times nangyari yun. Ang sabi ng Panginoon? Basahin natin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong sipin na ang isang nilinis ko na ay marumi. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag niyang ituring na ang nilinis niya na ay isang marumi. Sige, diretso mo. Sabi ni surely not, Lord. Later, I have never eaten anything impure and unclean because he's a Jew. Pinagbabawal yun ng Diyos. Sumunod dyan, the voice spoke to him a second time, pangalawa na. Do not call anything impure that God has made clean. Huwag mong sabihin marumi ang isang bagay na nilinis na ng Diyos. Yun yung sabihin ng Diyos doon. Diba? Sige, ilang beses. This happened 3 times. And immediately, the ship went up or taken back to heaven. Nag-iisip ngayon si Pedro. Pinapunta siya kay Cornelius at tapos may pinakitaan Diyos sa kanya. Tapos may dumating na tao doon kila Pedro, sinama siya. Sumama siya, bakit? Sinabi ng Holy Spirit, the Spirit of God kay Cornelius, sumama ka sa kanila. Sumama ka sa kanila. Kaya sumama siya. Normally, hindi siya basta-basta sasama because he's a Jew. Pupuntahan niya si Cornelius. Cornelius is a Gentile. Diba? Yung umiiwas ang Gentile. Ang mga Hudyo sa Gentile, naalala niyo yung istorya ng Samaritana sa well? Diba? Ano sanabi ng Samaritana kay Jesus Christ? Nung humihingi si Jesus Christ na kukuha ko siya, bigyan niyo nga ako kami ng tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Ano sabi ng Samaritana? Samaritana is a Gentile. Ano sinabi ng Samaritana? Bakit mo ako pinakausap? Hindi ba Hudyo pa? Kasi nga bawal. Jesus is a Jew and the Samaritan woman is a Gentile. Ganun ang pananaw ni Peter. Pero alam niyo sa istorya nito, kung babasahin niyo, napakaganda. Pinapunta po ng Diyos si Peter kay Cornelius para marinig niya ang mabuting balita. Para marinig niya ang katotohanan. So, dalawa ko, importanteng bagay ang nangyari. Kinailangan ni Cornelius si Peter para marinig niya ang katotohanan at siya at ang buo ng sambahayan ay maligtas. Kaya masatawag natin, God is a way maker.
Pag nakita ka niya talagang sinisig mo siya, gumagawa siya ng basta. Si Peter naman, kinailangan niya si Cornelius para mag-isip siya sa katotohanan na ang Diyos ay walang favoritism. Na everything is equal to Him. No distinction, no favoritism. Lahat mahal niya. Pero kailangan nilang makakilala at tumanggap sa Panginoon sa Kristo at maligtas. Diba? Meron tayo sa ating loob ng tahanan na hindi ligtas. Hindi katulad na, sasabihin ko naman hindi katulad natin, baka maging katulad na ako ni Pedro niya, no? Walang bias ang Diyos. Walang partiality ang Diyos. Lahat equal sa Kanya. Kaya doon sa mga taong nagsisik sa Panginoon ng totoo, nananalangin, hinahanap siya, nagpe-pray, nag-worship, pero walang Yeso Cristo sa puso nila, hindi naman tama. Ang Diyos din ang gagawa ng kaparaanan para sila ay makakilala. Sa atin, sino ginamit? Si Pedro. Sa atin, pamilya, sinong gagamitin? Sino ang nakakaalam ng katotohanan? Hindi po ba tayo? Tayo yung nakakaalam ng katotohanan. So tayo yung gagamitin ng Diyos sa ating pamilya kung sila ay nalilihis. Manlandas. Tayo yung magpapaalala. Tuwa si Sister Baby kanina nung kwento niya sa akin. Kasi siya yung ginagamit ng Diyos sa kanilang pamilya. At nagpapaalala sa kanilang mga anak. Mag-pray bago matulog, bago umalis. Lahat. Laging ganon. Hindi pwedeng hindi. Dahil lahat tayo, mga kapatid, ay gagamitin ng Diyos. Sa ating community, sa ating kaibigan, sa ating co-workers, lahat tayo. Meron accountable tayo sa kanila dahil tayo tinawag ng Diyos na nakakaalam ng katotohanan. Huwag tayong paprente-prente na walang ginagawa. Kaya nga pagharap mo sa harap ng Diyos anong ginawa mo mula nung makilala mo ang Panginoon sa Kristo? Niligtas ka niya, namatay ang Panginoon sa'yo, binayaran niya ang lahat-lahat. Ginawa niya ang lahat. Anong ginawa mo? Ano yung ginawa natin? Nag-sit-back na lang ba tayo? Dahil ligtas na tayo? Nagpa-blessing, pleasure, go there, go everywhere. In-enjoy na natin ang buhay Kristiyano dahil we're saved. Hindi po, may gagawin po tayo. Dalawa mo yun ginamit dito. Si Cornelius, na hindi ligtas, nahiwalay sa Diyos, dahil mali yung kanyang nililihis na landas, pero dahil nakikita ng Diyos ang karakter niya, gumawa ng kaparaanan ng Diyos. Si Pedro, na bias, may partiality, hindi basta-basta nakikiayon sa mga Gentiles, ginamit ng Diyos para malaman niya na ang Diyos ay walang favoritism, no distinction. Kailangan pare-pareho. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga kapatid natin na hindi ligtas na mahayagan ng salita ng katotohanan ng Diyos. Kung may asawa kayo, accountable kayo sa mga diyanan niyo. Accountable kayo sa kanila para makakilala sila. Kung meron sila, pwede rin natin, huwag naman yung haharapin mo sila. Sasabihin, mali yan, hindi po, makita muna sa inyo. No, napakahirap po yan. Na-experience ko yan, no? Experience ko na yan. Napakahirap kasi kailangan makita sa atin muna na ang Panginoong Jesucristo ay talagang nananahan sa atin. Diba? Hindi ka paniniwalaan pero kasi kung hindi nakikita sa iyo Kung nakikita sa ugali mo, sasabihin mo ba mag-share ka? Sinabi sa Bible na God is good, ganito, hindi naman nakikita sa iyo. Kaya nga, nilbuhan ng Panginoon para maging Christ-likeness tayo. Makita muna sa atin. Nagpapahayag din tayo ng salita ng Diyos, pero dapat pinapahayag natin ito sa pamamagitan ng buhay natin. Kasi mahirap i-convince ang tao na basta maniwala, tagapin mo ang Panginoon sa Kristo, ganito, kundi mapupunta ka sa impyerno, ganito. Kailangan po makita muna sa atin.
Tayo muna po. Kaya yun, pag-iisipan natin, kailangan talaga makita sa atin na tayo ay mabuting tao. Sabi sa Ephesians 2:10, anong sabi? Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ginawa tayo, nilalang tayo, workmanship na tayo, created in Christ Jesus to do good works. Diba? No? Kaya nga, pag naging totoong Kristiyano na tayo, binago namin, o ng bagong buhay, kailangan ang sunod nun. The hope of salvation is good works. Hindi yung good works muna bago salvation. Kasi hindi ka, ginagawa mo yung good works, hindi ka pa rin ligtas. Hindi nga by work eh. Diba? Hindi nga by religion, by work or achievement or pera o hindi. Maliligtas ka dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung ginawa ng Diyos, hindi yung gawa natin. Yung gawa natin, after na yun, ng salvation, yung dapat nakikita na sa atin. Na hindi na yung tayong dati. Nagkakaroon na tayo ng transformation. Kung tayo noon ay madaldal, nagiging tahimik na paunti-unti. Kung tayo noon ay palamura, na mas masama lumalabas sa bibig, nababago na rin tayo. Bakit? Kasi andyan na ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Pag sinabing andyan na rin ang Holy Spirit. Andyan na rin ang salita ng Diyos na nagbabago sa atin. Kasi kung di ka nagsasabasa ng salita ng Diyos at wala mang banal na Espiritu, bali wala lahat ito. Sayang lang. Hintayin natin yun na ito. Dapat sa pabago na po tayo. At yun ang gusto ng Panginoon. Sanctification ng tao. We were justified already by the word of Jesus Christ. Sinasanctified na tayo ng Panginoon. So gano'n, kaya tinadala ng Diyos Ama. Ang Panginoon, tinadala si Pedro kay Cornelius para malaman niya ang katotohanan. Kasi lihis ang kanilang paalaman. Yung ginagawa nila yung devote, pero wala naman sila kay Jesucristo sa buhay nila, bali wala lahat yun. Kapag nakapagduran lang yung ginagawa nila. Nagagalit pa ang Diyos dahil hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos dahil hindi nila alam ang ibig sabihin ng idolatry. Na sumasamba ka sa taong gawa lang ng Diyos ng tao. Ang mga ribulto, gawa lang ng tao yan. Nasa Isaiah yan, nasa Leviticus yan, basahin mo. Abomination yan sa Panginoon. Hindi dapat natin na ginagawa, binago na tayo. Kaya nga sabi ng Diyos, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng ribulto at hahaptusin natin at mananalangin tayo at magpapatili pa tayo. Hindi po. Isang pagkakamali po yun. Hindi mo natutuwa ang Diyos sa kanila. O kilala ka ng Diyos. At gumagawa siya ng paraan. Para yung lihis mong daan ay matuwid. Kaya kailangan unahin natin ang katotohanan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Para malaman natin ang katotohanan. Dapat meron na tayong ginagawa. Kung nalilihis ang ating mga kapatid, mahal sa buhay, tayo po ang magtutuwid sa kanila. Dahil tayo ho ang pinakaginan, pinagsabihan ng Diyos ng katotohanan. Sabi ng Panginoon, He is the only way, He is the only truth, and the life. Wala nang iba. Ang Panginoon lamang para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Dito sa lupa, may kaharian ng Diyos. Alin po? Itong gawain natin. Alam mo hindi nyo ang kaharian meron ba pagkatapos after this life sa eternity? Pero andito na tayo. Pinitrain na tayo ng Diyos. Kaya if you belong to a church, talagang full gospel church, parte ka na ng body of Christ. Ang head is Jesus Christ. At parte ka na ng
spiritual family, God's family. Dapat po yun, magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos dahil naging bahagi tayo ng spiritual family. At dapat sinusunod din natin ang salita ng Diyos. Dahil any omission, may sin of omission, may sin of commission, may different kind of sin na dapat alam natin. Saka hindi tayo naghuhusga. Nagsasalita lang tayo. Kasi wala akong ibang maghuhusga kundi ang Diyos lang. Kasi ang hirap maghusga. Dahil pag-arap mo sa Diyos, tingnan mo muna yung sarili mo. Naghuhusga ka ng habang, tingnan mo muna ang sarili mo. Diba? Kaya kailangan maging open tayo sa isa't isa. Wala akong salitaan na hindi maganda. Bilang mga anak ng Diyos. Masunurin ang anak ng Diyos. Diba? Kaya nga ang salita ng Diyos ay katotohanan eh. Ikaw, ako, ang gagamitin ng Diyos sa panahon ito. Na tayo ang nakakaalam ng katotohanan. Sabi sa Romans 10:15. Conclusion na tayo, no? Ang ganda ko nangyari kay Cornelius at kay Peter. Basahin niyo po yan sa Acts 10, no? 10:11. Basahin niyo po yan. Talagang mamamangha ka. It's part of the gospel, no? Sabi sa Romans 10:15, and how can anyone preach unless they are, unahin mo yung 40, 30, 40. Sabihin mo sa 12 yata. Well, 30, 40. Okay. Sabi dito, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call upon Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15. Sabi sa 15, ito na yung parte rin natin. Sabi sa 15, and how can anyone preach unless they are sent? It is written, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Tayo na po yun. Sa panahon natin ngayon, tayo na po yung gagamitin ng Diyos. We are the hands, the feet, and the mouth of Jesus. At sa tulong ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng boldness and empowerment to do it, lagi tayo dati sa banal na Espiritu, di natin kaya yan. Diba? Kasi di tayo nababasa ng salita ng Diyos, ang totoo lang po. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng power, strength, boldness to do it. Ako nga po, kwento ko lang, katapatan. Pagpunta ko dito sa Kabuyaw, doon sa terminal, bago ako pumunta dito, kasi tatlong sakay ako jeep, terminal pa ulit. May nag-evangelize. Alam mo, Kristiyano yung nag-evangelize, mga Muslim. Nag-evangelize din pala ang mga Muslim. Nakwento ko na nga ito kay Chao. Andun ako, nag-aantay ako ng sasakyan ko, narinig ko yung sinasabi nila. Meron siyang keynote. Gusto niya i-quote yung John 3:16 sa Bible. Sabi daw sa Bible. Diba, tinataas nila si Allah. It is God. Sa kanila naman. At si Muhammad, through Muhammad. Pero tayo si Jesus Christ. Ang sabi nila, yung John 3:16, sabi nga sa John 3:16 for God so loved. For God so loved. Hindi niya talaga, ang mga ba yun? Sabi niya gano'n. Inaalala niya, hindi sinabi, gano'n na lamang, hanggang doon lang siya. Ginawa ko gawin po ako, lumapit po ako. Sabi ko, John 3:16, for God to love the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Napatawid siya.
Sabi niya, ma'am, salamat po. Salamat po. Umawid na uli ako. Narinig ko, sabi niya, si Jesus, propeta lang yan. Sabi ko, ano ba sinabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Salamat po. Alis na ako, sumakay na ako. Baka tumagal ako na mag-evangelize doon. Kaya sabi ko, ang Diyos gumagawa ng kaparaanan. He is a way maker. He is the promise keeper. Ano nangyari sa pamilya ni Cornelio? Sanapin mo dyan, kapatid. No? Sa 11 yata yun. Nang marinig nila ang pahayag ni Pedro, ang buong taong nandun sa araw na yun at ang kanyang sambahayan, bumaba ang banal na espiritu. Akala nila ang banal na espiritu para sa Hudyo lang. Bumaba ang banal na espiritu. Lahat sila ay naligtas. Ang buong sambahayan ni Cornelius ay naligtas. Pati ang mga taong naroon. Pag ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan, hindi na ito pwedeng ma-hinder ng iba. Pag kumilos ang Diyos, gagawa't gagawa ang Diyos ng kaparaanan. Kaya maging handa tayo, kapatid. Meron tinatawag na sliding board. Maging sensitive ka lamang. Pag may mga pinag-uusapan nila, at tulad doon sa manikuran, ganun ho ako eh. Hindi ako basta-basta pumapasok, pero pag meron na sila, yung kanilang topic ay napunta na diyan sa Bible, doon ako hindi ako nakikialam, doon ako nagsusunod. Kaya alam nila, gusto pinagmamanicure ako sa palengke ng Pasita, na ako'y born again. Na tinatawag din nila akong ma'am. Kasi alam nila, binibigyan ko rin sila ng pamphlet ba yun? Yung mga, ano ba yung shout tawag doon? Yung binibigay natin? Magbibigay din ako. Kaya tayo maging sensitive tayo. Hindi lang tayo pupunta sa isang lugar. Pero gagamitin tayo ng Diyos. Sa jeep! Madalas yan eh. Nagpipray ako dyan. Pag may nakakasabay ako, kaya gusto ko, ayoko hinahatid ako ni Brenda. Kasi sayang yung pagkakataon na yan. Ng all senior. Na na-share ko siya. Bakit? Kasi dahil lang sa binayad niya. Sabi ko, ba't ka nagbayad na ng senior ka? Eh, naniningin pala siya dito, sa banda dito sa Kabuya. Nagsimula na kami. At tapos sabi niya sa akin, ipag-pray mo. Nag-pray kami sa loob namin. Kasi napaka-sarap, mga kapatid, pag ginawa mo yun. Pagdating ko sa bahay, mga pagpapal, may mga ginawa ang Diyos na mabuti talaga. Parang gini-reward ka niya sa ginagawa mo. Kaya huwag tayong ano lang na take lang natin ito ng basta wala. Kasi may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. How beautiful are the feet of those who preach the good news. At sa mga pangako ng Diyos, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Mga kapatid, tumayo tayo. Pag-aralan nyo yung gospel para ma-share nyo. Andun po yun sa chapter 10, chapter 11. Andun po yung gospel na itinahayag ni Pedro kay Cornelius. Pag-aralan nyo po para meron kayong i-share sa itaan. Okay? Sige. Sa mga sandali ito, siguro mananalangin tayo sa Diyos. Kung humingi tayo ng patawad, kung may mga bagay na pinagagawa sa atin na hindi natin nagagawa, it's time. Kung meron tayong hihilingin sa Panginoon, haharap tayo sa mga sitwasyon na hindi tayo handa, sabi naman ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Kaya sa akin kapatid, ang panalangin ko sa Kanya, huwag siyang matakot, huwag siyang mag-alala. Sapagkat di ka pa nakakapasok sa operating room, ando na ang Panginoon. Amen? Maniwala. Kaya dapat malakas ang loob natin in sharing the good news. Kaya, mga kapatid, awit naman tayo na isang awit bago tayo mag-close.
Honey, what fun. Oo. Dito natin. Glorify. Alam ng Diyos ang lahat ng iniisip natin. Kilala tayo ng Diyos. Lahat ay hayag sa Kanya. Kung meron tayong mga alalahanin, mga bagay tayong akala natin na hindi natin nagagawa ng paraan, may mga problema tayo, ibigay natin sa Diyos. Ang Diyos ay laging nandyan lamang. Naantayin lang niya tayo na lumapit sa Kanya at sabihin sa Kanya ang lahat-lahat ng ating mga alalahanin. At hingi tayo ng kapatawaran pag meron tayong hindi nagagawa ay yung bahagi natin sa harian niya hindi natin nagagawa. Dahil sa maraming bagay. Let the Holy Spirit speak to us in our needs today. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos. Andito siya dahil yun ang pangako niya. Andito siya nakasama natin. Pakinggan natin yung awit bago tayo naman. Para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam na Diyos kaibigan at kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hina. Gagamitin ka pang Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Salamat po Panginoon sapagkat totoo at tapat ka sa iyong mga salita, Lord. Tulad ng sinabi ng awit, di po kami dapat mahiya, mapagod, pumiting, Lord God. Huwag po kami manghina dahil Panginoon, Jesus, kasama ka namin sa lahat ng aming pagdaraanan, lahat ng aming alalahanin, lahat. Now, we only need to be still dahil ikaw ang Diyos at kilala ka namin. Maraming po salamat sa aking mga kapatid na narito. Alam mo po kami ang nilang mga alalahanin, ang mga problema. Hindi po yan lingin sa inyo, Panginoon. Pero meron kaming Diyos. Meron kaming Diyos na sumasama at nagpapala, nag-iingat sa amin. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Ang ginawa mo na noon, ang ginagawa mo pa rin ngayon, at ang gagawin mo pa para sa amin sa future. Dito po kami, Panginoon, samahan po kami. Bigyan mo po kami ng wisdom, ng knowledge, ng understanding, kaalaman sa iyong mga salita. Reveal unto us the very purpose, Lord God, of why we are here on earth, O Lord God, sa pamamagitan ng iyong salita, sa gabay ng banal na Espiritu. Maraming po salamat sa araw na ito, Panginoon, sa iyong mga mensahe, O Lord God. Salamat po, Panginoon,
Salamat po sapagkat hindi mo kami iniwan, Lord God. Sa lahat ng oras, Lord God. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa, pagpalain, Lord God. And that there will be a different time, O Lord God, this time, this generation na magamit mo, Panginoon, sa iyong kaharian, O Lord God. And empower and make them bold, O Lord God. Bold and let the Spirit infill them, O Lord God. Na hindi sila, Panginoon, makuha, hindi, Panginoon, mag-apply pa sila ng paglilingkod sa iyo. Sa lahat po, Panginoon, narito, nagbigay ng oras para sa iyong mga salita, para ikay awitan, pasalamatan, papurihan at kuwalatiin, Panginoon. Marami pong salamat sa kanilang buhay. Patuloy na pagpapala ang maranasan nila, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, and strength, O Lord God. Naggaling lamang sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang nagsasabing amen and amen. Amen.